Paano ba natin tinutugon ang tawag ni Jesus sa ating buhay? At paano natin maipakilala ang ibang tao sa Kanya? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters at Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay January 4, Huwebes, bago ang Epipanya at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, naroon uli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang titirahan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-alas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon, anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cefas." Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, makikita natin si Andres at ang isa pang alagad na tumugon sa tawag ni Jesus. Nang tanungin sila ni Jesus, "Ano ang inyong hinahanap?" Sumagot sila na gusto nilang malaman kung saan siya tumutuloy. Ang simpleng tanong na ito ay nagdudulot ng isang malalim na pagkakataon na makilala ang anak ng Diyos. Sa panahon ng Paskong ito, tayo ay tinatawag na magbalik tanaw kung paano natin tinutugon ang tawag ni Jesus sa ating buhay. Aktibo ba tayong naghahanap na makilala siya, na makasama siya, at maunawaan kung saan siya tumutuloy sa ating mga puso at sa ating mundo? Gamitin natin ang panahong ito upang muling magpasya na tugunin ang tawag ni Jesus, na mas lalimang makilala siya at mas masugid na sumusunod sa Kanya. Matapos makilala si Jesus, agad na pumunta si Andres upang hanapin ang kanyang kapatid na si Simon at dalhin siya kay Jesus. Ang pagdadala ng iba kay Jesus ay isang makapangyarihang halimbawa para sa atin sa panahon ng Pasko. Tulad ng ginawa ni Andres na dinala si Simon upang makilala ang Mesiyas, tayo ay tinatawag na dalhin ang iba upang makilala si Jesus sa ating buhay. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng ating mga salita, sa ating mga kilos at ginagawa, at sa paraan ng ating pamumuhay, ng ating pananampalataya. Habang ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Kristo, tayo ay magpaka-inspirasyon upang ibahagi ang kagalakan ng pagkakataong ito sa iba. Naimbitahan sila na pumunta at makilala ang isang nagdudulot ng pag-asa, kapayapaan at kaligtasan sa mundo. Muli, sa panahon ng Paskong ito, tayo ay magbalik tanaw kung paano natin tinutugon ang tawag ni Jesus at kung paano natin maihahatid ang iba upang makilala siya. Naway, pagnanasaan nating mas lalimang makilala siya at ibahagi ang kagalakan ng kanyang presensya sa mga nasa paligid natin. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paglilingkod ko sa aking bansa at kapwa Pilipino, aking binabalikan ang tugon ng mga alagad sa tawag ni Jesus sa mabuting balita sa araw na ito sa panahon ng Pasko. Katulad nila, nais kong tumugon sa iyong tawag ng may pananampalataya at determinasyon. Bigyan mo ako ng karunungan na makilala ang iyong presensya sa aking buhay, lalong-lalo na sa panahon ng pag-asa at kagalakan na ito. Tulungan mo akong maging tulad ni Andres na nang makilala si Jesus, kaagad na naghanap na dalhin ang iba sa Kanya
Naway maging tanglaw ako ng iyong liwanag, nagbabahagi ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa aking paligid, sa aking pagdiriwang sa kapanganakan ng iyong anak, sa Hesus Kristo, aking ipinagdarasal ang lakas at tapang sa harap ng mga hamon. Naway ang kanyang mga aral ay maging inspirasyon sa akin upang maglingkod ng may habag, integridad at karangalan na nagpapakatawan sa mga halagang sakripisyo at kababaang loob. Turuan mo ako sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagtatanggol sa kalayaan ng aming bansa, at naway maging pinagmumulan ng kaginhawaan at proteksyon para sa akin at sa aking mga kasamahang sundalo, lalong-lalo na sa banal na panahong ito. Sa pangalan ni Hesus Kristo, aking ipinagdarasal. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.